Okay, I hope everyone is now ready to kami pumapasok. Ready to continue our series of studies on the book of James. One of the isa sa mga libro na talagang magtutugma sa kung paano tayo mamuhay. So lahat naman po ng books ng Bible ay tinuturuan tayo paano tayo mamuhay, pero si James ay specifically kinakausap niya ang mga Kristiyano na. Kabila ng pagiging mga Kristiyano, mga believers, ay marami pang mga kinokorek si James sa buhay nila, sa buhay, sa church life nila, family life, and even love life. In all forms of godliness na kailangang i-apply natin. So kung meron po kayong Biblia, ini-encourage ko rin kayo na buksan nyo physically ang inyong mga Bibles. Bagamat meron tayong sharing of the screen. Pero maganda rin, chine-check natin ang lahat ng scripture na binabasa natin, at yun din ma-check nyo sa other translation. So, but for tonight, let's share the screen. Okay, James 1:22-25. Ngayon, ito ay papag-aralan natin ang paano ba makinig sa salita ng Panginoon at the same time i-apply natin. So, malalaman natin ngayong gabi na hindi husto, hindi tama ang nakikinig lang tayo, binabasa lang natin, pagkatapos tapos na. Of course, sinabi rin ng scripture, sinabi rin ng Biblia na meron ng pagpapala. Pakinggan mo pa lamang, basahin mo pa lamang ang kanyang salita. Pero meron pang mas pagpapala kung ating isa sa kabuhay at ipapractice ang lahat ng ito. So, Book of James, chapter 1, 22-25, sa basahin natin. Therefore, so kabila nung last Sunday, last time na nagkasama-sama tayo, ito yung huling scripture na binasa natin. Ang sabi, therefore, sa kabila ng mga itinuro niyang character traits, godly manner na kailangang gawin natin, sabi ni James dun sa verse 21, therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you which can save you. So kasabay ng pag-aaral ng salita ng Biblia ay ang yung pag-ano natin, kailangan nating pagtapon, pag-expel, pag-alis ng mga kasalanan at mga dumi, mga maruruming immoralidad, mga kasamaan na umiiral daw. Kaya sabi dito, so prevalent. Sa lahat ng dako talaga ay lumalaganap ang kasalanan at lalo pang lumalaki at lumalalim ang kasamaan ng tao. So kailangan talaga natin ang salita ng Panginoon na nakatanim na naman sa atin. Ang ibig sabihin yun na dinig na, nag-umpisa na sa atin. Yun nga ay nagsimula ngayon nung tinanggap natin ang Ebanghelyo, ang Gospel, na nililawan tayo na ang ating kondisyon bilang makasalanan at ito ay itinapat natin sa offer of salvation sa pamamagitan ng works ni Jesus Christ. So meron na tayong words. Ang kailangan lang natin ay magpakumbaba tayo na tanggapin yon at sundin. Kasi yun ang makakapagligtas sa atin at nailigtas na tayo. Ililigtas tayo, hindi lamang ang sinasabing ang salvation, kung hindi ililigtas pa rin tayo sa lahat ng problema, difficulties, kapahamakan na pwede naman nating maalis sa ating buhay kung tayo ay susunod. So ang trials po, problema sa buhay ng tao, sa atin ay dumarating po, iba-iba ang sources niyan. Ang isa po ay dahil sa ating sinful nature. Talaga makakatikim tayo ng hagupit at curse na pumasok sa mundong ito at sa ating sitwasyon. Nabasa rin natin, napag-aralan natin sa ang Biblia ay ang demonyo ay
ay binibigyan tayo ng lahat ng uri ng paninira, accusation, at kung ano ng bagay ang ginagawa niya sa buhay natin o sa pamamagitan ng ating sarili na ring fault. Kaya nagkakaroon tayo ng trials and difficulties. But ang importante po ay alisin ang kasalanan, moral, filth, and evil. So, hindi rin naman pinangako na pag tayo'y namuhay na ng tama, we have the righteousness of Jesus Christ, ay mawawala na ang problema, ang trials, ang temptation. Nandyan pa rin siya. Pero, tayo ay namumuhay ng mapayapa dahil meron tayong kapayapaan sa Panginoon dahil nananatili tayong sumusunod sa Kanya at namumuhay ng may takot. So, kailangan natin humbly accept the word planted in you. So, we'll talk about that tonight. Accept the word or listening to the word. So, ang ating pong scriptures ngayon ay tatlong verses. 4. Okay, so basahin natin 22 to 25. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. 4 powerful verses that will speak to us tonight, and let's explore this. Okay, basahin natin sa Tagalog, no? Para talagang meron tayong foundation in English and Tagalog sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos. Kundi, sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya ninyo lang ang sarili ninyo. Verse 23, dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. So nakita natin, na-establish natin ngayong gabi na merong blessing ang pagbasa, pakikinig, at pagsunod. Okay? So anihin natin itong isa-isa. Verse by verse. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Okay. So, dalawang bagay ang pinapagawa sa atin. Negative and positive. Sabi dito, ang unang sinasabi ay do not. Okay. Tapos, yung pangalawa ay do. So, meron tayong wag gagawin at merong gagawin. Ang unang sinasabing wag ay do not merely listen to the word. So, makita natin merely. Sinasabi ng Biblia na magbasa tayo, pakinig sa salita niya, makinig sa katuruan, makinig sa mga sa pag-aaral na ating naririnig. Pero hindi daw sapat yun. Dahil yon ay dinadaya natin ang ating sarili. Bakit sinabi ng Biblia na dinadaya natin ang ating sarili? Kasi nga, isang taong dinadaya ay meron ka pala na either hindi mo alam o alam mo pero hindi mo ginagamit o ayaw mong i-apply. Halimbawa na ako ay may lagnat, pero meron naman akong mga gamot na
I am not admitting na may lagnat ako. So, imbis na nandiyan naman ang lunas, nandiyan ang gamot na kailangan kong gawin, nagmamatigas ako, I'm not accepting na mayroon akong lagnat o meron akong sakit. So in that way, I am deceiving myself. Meron namang solusyon, may lunas, may gamot. Ang tangi ko lang, ang dapat kong gawin ay tanggapin na may sakit ako para magpahinga, mag-ingat, inumin ang gamot. So in the same way, meron tayong mga promises, meron tayong precepts, meron tayong mga pangako ng Diyos na narinig na natin. Ang hirap kasi, ang problema sa atin ay ayaw nating i-apply. Either we do not trust God, we do not trust His Word, or we can simply say, kaya natin to. Kaya ko ang tukso, kaya kong lagpasan ng kasalanan, kaya ko ang pagsubok ng buhay, kaya ko ito sa pamamagitan ng aking lakas. You are deceiving yourself. Lalo na kung hinahamon mo ang salita ng Panginoon. Why would I need the instructions from the Lord? I am living victoriously sa pamamagitan ng aking pera, ng aking authority, ng aking power. But you know, all those things are panandalian lamang. So we are deceiving ourselves. Meron namang permanent solutions. Okay? So malinaw na sinasabi sa atin ni James na kulang ang ginagawa natin. So all of us po na umaattend ng Bible study on Tuesdays, if we do, kung ito ay pinapakinggan lamang natin, although some of you may be taking notes, or some of you will listen to the recordings later on. But those were not enough. Sabi, do not merely listen. Kailangan i-apply natin sa buhay natin yan. Kasi nga, ang lahat po ng pagpapalang sinasabi ng Panginoon sa pakikinig ay ang context noon na pagpapalain niya ang nakinig na. Ang nakinig ay may pagpapala na. Ang context po talaga noon ay yung pinakinggan mo, ang susunod na dapat gawin ay i-apply or do. Walang sinabi ang scripture na makinig ka lamang and that's enough. You're a child of God, that ikaw ay saved, yun ay tama na. So lahat po ng sinasabi ng scripture ay kailangan tayong merong application. Kasi nga, kung walang application, tandaan po natin to. Ang salita ng Panginoon ay nagbabago, nagko-correct, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kung i-apply natin. So without application, there will be no spiritual transformation. So ang unang-unang ginawa natin na wala naman tayong ginawa lang, naniwala lang tayo, ay it pertains to our salvation. Talagang yun ay pinakinggan natin at pinaniwalaan natin at tinanggap natin. But after that, we are required to do the application and the doing. So we cannot be listeners only after we have been saved. We should now apply yung mga nadidinig natin into actions, into our relationship, into our ministries, into our relationship, into our careers, into our every area ng buhay natin. So ngayon po, dalawa ang pinapagawa sa atin at hindi pinapagawa. Do not be listener only, but we start doing or applying those things sa buhay natin. Bakit? Kasi, ang sabi po sa susunod na verse, anyone, anyone. So no exception. Whether male, female, old and young, matagal na sa Kristiyano, bagong Kristiyano, ang sabi, anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Pamalalim po ang sinasabi nito. Ang isa daw inihantulad o ikinumpare ang isang nakinig ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng parang tumingin siya sa salamin. So every day, marami sa atin talagang ginagamit ang salamin. Ang mirror natin is very handy sa lahat sa atin.
Lahat tayo ay chine-check ang itsura natin, whether bago pumasok, bago pumunta sa church, o kahit hindi ka naman lalabas ng bahay, di ba? Chine-check mo pa rin ang sarili mo. So we look kung meron bang kailangan linisin, punasan, ahitin, suklayin. Lahat ay ginagawa natin yan sa ating physical na katawan. Okay? O physical na mukha. Ngayon, i-compare daw natin yon na ang salita ng Panginoon ay parang salamin din. So we look into the Word of God and consider that as a mirror at makita dapat natin ang reflection natin, ang itsura natin, ang mukha natin, ang buo nating katawan at pagkatao doon sa salita ng Panginoon na parang salamin. How are we doing that? Paano nangyayari yon? Kasi sinasabi kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat tignan, kung ano ang dapat pakinggan, kung ano ang dapat gawin ng kamay, kung ano ang dapat hipuin at hindi hipuin, kung ano saan dapat lumakad ng mga paa natin. So in everything, maski nga ang pusong natin lahat yan ay kinakausap ng Biblia. So sinasabi, parang binibigyan tayo ng full x-ray kahit yung loob natin. Hindi lamang labas, kundi ang buong-buo natin ay binibigyan tayo ng guidance ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So kaya ang sinasabi dito, yung verse 24, na after looking at himself, goes away and immediately forgets. Okay. So ang mangyayari nito, parang di ba pagka bago ka pumasok at nakita nating halimbawa na kailangan natin magsuklay, kailangan nating mag-ahit. Nakita na natin sa salamin. Kailangan magsuklay, kailangan mag-ahit, kailangan magpunas. Pero ang ginawa natin ganito, kahit nakita na natin, umalis pa rin tayo. Hindi natin ginawa yon kasi meron tayong kinakatwiran natin, wala namang makakapansin sa buhok ko, wala namang kaso. It's not a big deal kung di ako nakapag-ahit or kung meron akong konting langis sa mukha ko or ointment or kung ano man, wala naman makakapansin yan Mamaya na lang, nag-aapura na ako, late na ako, kailangan may hahabulin ng akong train. So yung mga bagay na yon ay sinet aside na natin. So ang nangyari nga, kasi sinet aside mo yon, pag alis mo, pagharap mo sa salamin, the likelihood na hindi mo na maaalala. Di ba? Kasi nga, inignore mo na o hindi mo na binigyan ng importansya. So, hindi mo na maaalalang magsuklay. Pagsakay mo ng train, pagdating mo sa opisina, hanggang sa umuwi ka, hindi mo na maalalang kailangan mo mag-ahit. Kailangan mong punasan ang mukha mo. Kasi nga yun ay umalis ka na, wala ka na sa harap ng salamin. At yung mga bagay na yun na dapat mong gawin, nilagay mo sa inisip mo, hindi naman kailangan. Wala namang makakapansin. It's not a big deal. So, ganon din ang nangyayari sa atin. Nakabasa na natin sa Biblia, sinabi na wag mong gawin mo, itigil mo, do not be involved, o umpisahan mong gawin ito. Pero ang ginagawa natin, hindi naman kailangan. It's not a big deal. Walang makakapansin kung gawin ko yan o hindi. Tsaka ako na lang pupunasan, tsaka na lang ako magsusuklay, tsaka na lang ako magpapahid. So kaya ganun ang sinasabi dito ni James na ihinantulad niya ang pagtingin natin sa salamin. What you see sa mukha mo ay you just do not care during that period or you just don't care. Hindi importante sa iyo ang nakita mo. Unless siguro na talagang ano na yung mukha mo, nagdurugo or merong bukol, tsaka ka palang maano. Pero ganun kasi ang ano natin, ang treatment din sa salita ng Panginoon Nabasa na natin 'yon hangga't hindi nagkakaproblema, walang sakit, that's set aside. Hanggang sa makalimutan na natin. Kaya nga aalis tayo and immediately we forget. We forget in the sense na we take the Word of God for granted. So yon ang comparison na sinasabi.
So anong lesson na makukuha natin sa sa pagkaganito ang ginagawa natin? Ang ibig sabihin, pag hindi natin pina-practice o hindi natin i-apply, kahit nadinig mong malinaw na malinaw, makakalimutan mo. Se-set aside mo hanggang maaaring basahin mo uli, mare-remind ka. 'Di ba? Gano'n din tayo, hindi natin maaalala kailangan pala magsuklay, mag-ahit, magpunas, hanggang humarap na naman tayo sa salamin. Now, it could be the same attitude. Tsaka na lang o bukas na lang, hindi naman kailangan, pagod na ako. So those are the traits na ginagawa natin physically. So spiritually, it's also affecting us and we are applying the same principles. Okay? So, hindi talaga magtutugma, hindi mananatili sa iyong puso at sa iyong isipan isang bagay na hindi mo ipa-practice, hindi mo isasabuhay, hindi mo gagawin. Nakita na natin yan sa physical world, di ba? Kung matagal ka nang hindi nagmamaneho, minsan nakalimutan mo na. Matagal ka nang hindi nagpapiano, matagal ka nang hindi humahawak ng gitara, matagal ka nang hindi gumagawa ng isang bagay, nakakalimutan mo na. It will take a while para ma-recall mo yon. So kasi hindi mo ginamit araw-araw. Ang isang bagay na ginagawa mo araw-araw ay pihikan ka na, komportable, at minsan automatic na ginagawa mo na yon. Hindi ka na nag-iisip kasi nga araw-araw mong ginagawa yon. So tatlong tao ang kailangang malaman natin. Nasaan grupo ba tayo? Okay? So, tingnan natin I'd like to introduce to you si Edgar, si Edwin, at si Edward. Ito, si Edgar po ay nakikinig siya ng salita ng Panginoon. Pero hindi niya ina-apply. Si Edwin naman ay nakikinig siya at ina-apply niya. Si Edward, wala siyang nadinig, hindi siya nakikinig, so wala siyang nai-apply. Okay? Ngayon, si Edgar ngayon, kasi sabi doon na kung makikinig ang isang tao, ay merong pagpapala kung gagawin natin. Okay? So si Edgar na nakinig, pero hindi niya ginawa ay walang pagpapala. Si Edwin na nakinig siya, napakinggan niya at hindi niya nag-atubiling, in-apply niya kagad. So paano natin na-establish yun? Na ang pakikinig at paggawa ay merong pagpapala. Balikan natin yung scripture. Sabi doon sa verse 25, "But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed." Ganda no? They will be blessed. Sino ang mga blessed? In what they do. So dalawa po ang ibig sabihin yan. You will blessed because of your obedience at you will also be blessed dahil sa yun ang magiging resulta ng pagsunod mo sa salita ng Panginoon. So you'll be blessed in and out, up and down, sa lahat ng iyong ginawa simply because na sinunod mo ang sinasabi ng Biblia. Makikita niyo po dito, ang sabi dito, you're not only looking, you're not only hearing, it is our job to listen and to apply. And also, to look intently into the perfect law. So, ngayon, ang salita ng Panginoon ay ikinumpira na sa perfect law. Okay. Kanina, salamin siya. Ngayon, para daw siya isang batas na talagang hustong-husto na. Why is the Word of God compared to a perfect law? Because the Word of God ay dapat na-establish na natin sa mga nakaraan nating pag-aaral na yan ay galing sa Diyos. God is perfect. God is holy. God is everything.
Walang kakulangan sa Panginoon. There is no imperfection. There's nothing to be added unto God. He has everything. Okay? So He's given us the word that is also perfect. And that perfect law ay nagbibigay sa atin, unang-una ay ng freedom. Okay? In what way? The word, the scripture, the Bible gives us freedom. Kasi nga, unang-una, inirelease tayo sa gawa ng kasalanan, sa tanikala ng kasalanan. So we're no longer prisoner of something that will hold us and tie us down para hindi tayo makasulong sa buhay. Hindi natin maipagpatuloy ang ministry natin. Hindi natin magawa ang dapat natin gawin sa ating pamilya. At hindi tayo makakawala sa kasalanan kaya paulit-ulit. Kasi nga, ang kasalanan ay nagtatanikala. It will imprison us. Okay? So, kung sino, kailangan saliksikin daw natin talaga. Looks intently. Yan nakalagay dito. So, it's not only listening, kailangan i-review natin. Looks intently, ibig sabihin saliksikin. Hanapin. Okay? So, it's not only quick glance, quick read, kundi talagang suriin natin, hanapin natin ang context, hanapin natin ang pinaka mensahe ng scripture. Una, magbibigay sa atin ng kalayaan, kalayaang maglingkod sa Kanya, kalayaan na magawa natin ang kabutihan at hindi na tayo alipin ng kasalanan. Isipin niyo po, kung kayo po ay sinusunod niyo ang batas as a driver, 'di ba? Lahat mapupuntahan niyo 'yon. Walang driving restriction sa inyong lisensya. Hindi ka, kung kumpleto pa ang points mo, hindi ka nagkakaroon ng demerit points, hindi nasususpindi ang lisensya mo, malaya ka makakapagmaneho. Malaya ka makakapunta kung saan mo gustong pumunta gamit ang iyong sasakyan. Yun po ay analogy lamang, comparison. So, ganun din po ang salita ng Panginoon. Kung sinusunod natin, marami tayong malayang magagawa, walang takot, walang inaalala, hindi nagkukuble, hindi tayo, there's no shame, there's nothing to be embarrassed. Tayo po ay malinaw na nakakagalaw sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Kasi nga wala tayong sikretong kasalanan. So we need to look intently into the perfect law or the law, the word of God that will give us freedom. Tapos ito po ang maganda. If we do that, ang mangyayari ay continues in it. Ito po yung babalik na naman sa atin na i-apply natin yon. Kasi nga, nabasa, naintindihan, hindi ka dapat huminto doon. Ituloy mo, nabasa, naintindihan, o nakinig, naintindihan, do i-apply mo na ngayon. Okay? Kasi nga, pag hindi in-apply, you may forget what you have heard by not doing anything or applying it. Pero, ang nanatili daw, ang sabi dito, whoever looks intently into the perfect law, na pinalaya ka na, isa na nga yung isa na nga benefit nyo, nalaya ka na, tapos pag ipinagpatuloy mo, ito ang maganda po kung makikita nyong maigi. They will be blessed in what they do. No. Kasi naman, di ba talaga naman yun ang biblical principle? Sabi ng nabasa natin sa scripture na obedience brings blessings. Disobedience brings curse or punishment. Nung ano pa lang yun, sa Old Testament pa lang yun na ang sinabi ng Diyos eh. Okay? So we are going to be blessed kung nakinig, sinaliksik, at pagkatapos ay ini-apply natin sa buhay natin. Okay? So, balikan natin ngayon si Edward, si Edwin, at si Edgar. Okay. So, si Edgar, nakinig siya, hindi niya in-apply. So, there's no blessing. Edwin,
nakinig siya, nabasa niya, naintindihan niya, at isinagawa niya kagad. And then there's blessing. Okay? So, ganito po ang sitwasyon. Si Edgar, na nadinig niya pero hindi niya in-apply, ay merong mas malaking responsibility kasi nakadinig na siya, nadinig niya, kesa kay Edward na hindi pa nadinig ang dapat niyang nadinig. So, hindi pa niya nadinig ang kautusan, ang salita ng Panginoon. God would require greater responsibility on Edgar na nakadinig at hindi in-apply. Of course, meron ding, there will be difficulty in the life of Edward. Kasi nga sinabi, kung wala ka sa Panginoon, kung wala ka kay Kristo, kahit mabuti ang ginagawa mo, hindi ka gumagawa ng krimen, hindi pa rin tama ang iyong katayuan sa harap ng Panginoon. Ginamit ko lamang po ito kasi nga there is a big responsibility on someone who hears the word of God but does not apply them. Okay. Unang-una, wala ka ng blessing. Pagkatapos, you would face God one day and give an account to Him for not heeding, accepting, humbly obeying His word. Di ba sabi sa scripture, my word will not return to me void. Ang ibig sabihin nun, merong ma-accomplish o merong maitatakda ang salita ng Panginoon na dumating sa isang tao. Whether yung taong yun ay maniwala o hindi. Kung maniwala siya, then yung salita ng Panginoon ay maipapamuhay at magagamit niya. So yung taong yun na hindi nakinig sa salita ng Panginoon pero hindi isinunod, hindi in-apply sa buhay niya, yung salita ng Panginoon yon ay magiging basehan ng kanyang accounting o kanyang judgment sa pagharap niya sa Panginoon. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon ay itinakda ang kanyang sitwasyon. So, hindi bumalik, no word of God will return to him na walang na-accomplish. Be it accomplished righteousness or the word establish the unrighteousness of a person. So, sa ating pong umaattend ng Tuesday, so I'm just po giving you a very, very kind admonition or advice. Kailangan po apply natin ang napapag-aralan natin, nadidinig natin, dinidiscuss natin on Tuesday. That is the goal of Tuesday Bible Studies. So that we can be changed and we can be Christ-like. Hindi ayon sa aking pundasyon, sa aking prinsipyo, sa aking definition, kundi kung ano ang sinasabi ng scripture na paano tayo maging kamukha ni Kristo. We are supposed to be changed ng salita ng Panginoon. Kasi nga, there's no point to call ourselves Christians when we are living and looking like the world. Kailangan makita, there should be makita ang difference. Kailangan instantly nga ma-recognize ng mga tao kung isang tao ay Kristiyano o hindi. Di ba? Kasi nga, the way we talk, the way we move, the way we think, the way we apply the biblical principle in our lives, makikita po at makikita at makikita. There should be a change in us kung ina-apply natin. Di ba? So let's talk about, gawin natin halimbawa yung pong message nung last Sunday. So, ang message po nung last Sunday ay, ang sabi natin, establish natin, malinaw na malinaw, ay sinabi, do not retaliate. Do not repay evil with evil. Huwag mo nang babayaran ng kasamaan ng isang kasamaan. So, that's the command na ating napag-aralan sa 1 Peter chapter 3 nung last Sunday. Okay. Halimbawa si Edgar nga ay nasabi niya, nadinig na niya. Halimbawa umatin siya nung last Sunday. Okay, nadinig niya na do not retaliate, do not repay evil with evil. Hindi niya in-apply ngayon. So may nakagalit siya,
meron siyang nakaaway, nag-retaliate siya, sinet aside niya ang salita ng Panginoon na sinabi, huwag mong gawin yon, gumanti siya. He got even. Okay? So, ang nangyari ngayon, miscalculation ang nangyari sa kanya. Hindi niya alam na yung ginantihan niya ay gumanti uli. At yun pala ay mas matindi ang naging retaliation sa kanya. So what would have happened? He would have probably experienced destruction sa kanyang buhay, destruction sa kanyang property, and even it may cost his life. Why? Simply because Edgar refused to apply what he had heard last Sunday. Di ba? Hindi na siya nakatanggap ng blessing, kundi nakatikim pa siya ng hapdi, ng parus, ng hapdi, ng retaliation o pagganti ng isang taong wala naman sa Panginoon. Okay? So, yun ay isang halimbawa. Halimbawa, si Edwin naman, kung halimbawa yun ang ginawa niya, in-apply niya, minakaaway siya, at dahil sa napakinggan niya yung message na yon, naiwasan niya ang gulo, naiwasan niya ang pakipagtunggali, naiwasan niya ang distraction, naiwasan niya ang kung ano-anong mahapding bagay na dumating sana sa buhay niya kung siya ay nag-retaliate. Yun naman po, example lang, retaliation lang. Kasi marami namang iba't ibang kasalanan na pwedeng i-apply natin yon, pero yun lang ang sinasabi ko kasi halimbawa nga yun ang katuruan nung last Sunday. Okay? So si Edwin ngayon, naiwasan na niya ang gulo, naiwasan na niya ang kapahamakan, siya pa ay pinagpala ng Panginoon. There is a blessing in his life. So nakita po natin na pag hindi natin in-apply si Edgar ay humarap siya sa salamin nung linggo at sinabi niyang, hindi ko naman kailangan yan eh. Hindi importante yan. It's not a big deal. I can handle conflict with anyone. Okay? Nakalimutan niya, hindi niya apply. Pero si Edwin, humarap siya sa salamin ng Sunday, salamin ng salita ng Panginoon, nakita niya ang buhay niya na kailangan pala siyang merong suklayin niya ang kanyang pagiging mainitin ng ulo. Kailangan siya mag-ahit ng hapdi o yung bitterness sa puso niya. Kailangan punasan niya sa mukha niya ang ang unforgiving spirits niya. Diba? Kasi nakita niya sa salamin na kailangan siya magsuklay, mag-ahit, at magpunas. So yun po ay analogy na sinasabi natin ngayong gabi na kailangan ang salita ng Panginoon itignan natin ang salamin na makita natin kung ano ang dapat ayusin natin sa ating sarili. Okay? So, makikita rin natin sinabi rin sa Matthew 7:24 to 27. So nakita na natin, sabi natin si James, sinasabi niya na mayroong pagpapala, wag mo, do not merely listen to the word, but dali lang po. But continue doing it. Okay. Now, meron din naman sinasabing ganun-ganun din po ang tinuturo ng Matthew 7:24 to 27. Okay, tignan natin ang maigi ha. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So now, nakikita natin, isa pa lamang na pagbasa natin ng Matthew 7. Now, doing the word, hearing the word, and putting them into practice will make us wise. Di ba? Ay nakalagay po, will make us wise. So everyone who hears these words of mine and put them into practice will make us wise.
we will be considered the wise man who built his house on the rock. Okay? So ituloy natin ang sinasabi. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. So, makikita natin dito ang ina-apply ang salita ng Panginoon will give you a more solid ground or solid foundation. Your foundation is like a rock. Rock represents solid, strong, firm. So kailangan natin talaga ang salita ng Panginoon sa ating pong itinatayong bahay sa ating buhay. So the house that you are building may represent your career, your relationship, your love life, your family, your future, your work, your education, even your ministry. Na kung yun i-apply mo ang salita ng Panginoon sa lahat ng area yon, it will give you a solid foundation. Kasi sinabi malinaw, no? Anyone who hears, put them into practice. So, hindi lamang yung hear, hindi lamang nakinig, kundi ini-apply, put them into practice, inilagay sa, ipinamuhay, ay magkakaroon ka ng firm foundation. Okay? So, ano naman ang hindi in-apply sa buhay? Alam na natin yun. But anyone who hears these words of mine and does not put them into practice, hindi, yung taong yun ay hearer lamang or listener lamang, but not a doer. Ang sabi, is like a foolish man, kabaligtaran ng wise man. Ang hindi ina-apply ang salita ng Panginoon is a foolish. Di ba? Unang-una nga, deceived na siya eh. Kasi nga, you're deceiving yourself if you're merely a listener to the word. Now, ang sabi dito, anyone who does not put them into practice is like a foolish man who built, hindi sa solid foundation, hindi sa rock, para ka daw nagtayo ng bahay sa buhangin. Anong mangyayari ngayon? The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Being destroyed, completely destroyed. So what Matthew 7 is telling us, if you do not apply the word of God, if you do not put them into practice, you are not on a solid ground. You do not have any solid foundation. So, kung pinakinggan mo lamang, hindi mo isinabuhay, hindi mo in-apply, guguho ka. Kasi darating ang ulan at tataas ang tubig at hahampasin ka ng malakas na hangin. Yan ang mga trials ng buhay. Could be in the form of sakit, could be in the form of financial destruction, hardship, difficulty, mga sakit, mga problema sa relationship, mga trials sa buhay mag-asawa, domestic problems, and all those things. Sila ay darating na parang ulan, parang baha, malakas na bagyo, naguguhuin ka. Ngayon, kung ipinamumuhay mo ang salita ng Panginoon, you are on a solid foundation. Di ba? Kasi na-apply mo yun eh. Na-apply mo lagi yon sa unting-unting bagyo, pagsubok na dumadating sa'yo, kahit dumating pa ang typhoon, signal number 5, o whatever, kahit gaano kalalim ang baha, ang itinaguyod mo daw,
sa salita ng Panginoon na ipinamuhay mo, you are on a solid foundation. So, nakikita niyo po ang kagandahan po ng gumagawa, nakikinig at ginagawa ang iniuutos. You're blessed, you're wise, and you are on a solid foundation. So wag po natin aksayahin ang nadidinig natin sa Tuesday, napapakinggan natin mga pangangaral sa simbahan, galing sa pulpito, dahil importante po ang ina-apply. Ito. Okay? Now we got po doon sa Philippians. Ang sabi ni Paul, whatever you have learned or received or heard from me, yan, or seen in me. Ang dami nga. Learned, received, heard, or seen na galing kay Paul. Sabi niya ay, again, we're going back, put it into practice. Put it into practice. So si Paul, naging diretso na nga siya. Kasi nga, yun naman diba, nangangaral siya, nagtuturo siya ng mga tao. Ang sabi, ilagay nyo sa inyong buhay. And then what will happen? And the God of peace will be with you. Yung nga magandang halimbawa natin kanina. How can you have peace kung ikaw ay retaliate, ganti ng gati, getting even and getting even, repaying evil with evil? Okay? How can you experience peace? Ito nga, ang sinasabi pa dito, the peace of God. So that means you're only living at peace with your fellow man, and you also have a peace with God by obeying Him. That means you you don't have anything mo na iharap sa Panginoon balang araw at ihingan ka ng accounting ng Panginoon kasi sinunod mo lahat. When you have a peace with God, that means siya talaga ang sinunod mo. Wala kang alalahanin, wala kang isinantabi, wala kang hindi binigyan ng importansya. Kapayapaan ng Panginoon ay mai-experience mo. Ano ang kasabay po ng kapayapaan ng Panginoon? Blessing after blessing, favor after favor. Okay. So maganda ang testimony na na iaano ko sa inyo, ikukwento ko sa inyo dahil nga yung pong meron tayong inaalaga ang mga youth, kabataan galing sa Pilipinas na nagpunta rito, mga ano po sila, 12, 15 kung kumpleto sila talagang lahat-lahat. Ngayon po, na-discover natin ang kanilang sitwasyon, sila po ay merong mga relationship pala at sila ay magkakasama sa bahay, hindi lamang sa magkasama sa bahay, meron ilan sa kanila po ay magkasama sa kwarto. That means they are having immoral relationship kasi nga hindi sila mga kasal. So pinangaralan namin sila, nag-aral kami, talagang ibinigay namin ang mga katuruan ng scripture, sinabi namin sa kanila, nakinig naman sila. Hindi kami nag-atubiling ibahagi sa kanila, ilantad sa kanila ang mga scripture tungkol sa immorality, sexual immorality. Hindi na kami nag-atubili. Although they are considered baby Christians, talaga pong baby Christian sila, dapat po ang tinuturo namin ay mga mabababaw na ano lamang, nakaturuan. Pero nalaman namin ganun ang sitwasyon nila, kaya talagang walang atubiling, sinabi namin ang sinasabi ng scripture. Irregardless kung makinig sila, magtampo, magalit, we presented the truth of the scripture about their situation. Yung isa po, tumugon na. Pinoproblema nga namin, sabi namin, paano namin pangangaralan ito? Inaalagaan natin, paano kung hindi makinig, umalis, hindi na umatin, magtago, iwasan na tayo. But there was no choice in us being a Christian, teaching and preaching the truth of the scripture. Sinabi namin, yun po talaga, pag gumalaw ang Panginoon,
Pag siya ang kumausap dun sa mga batang yon na nag-aalala kami kung papaano, siya na ang nag-ayos. Lumapit po sa amin ang talagang isa sa serious na they're living together doon sa bahay na yon. They're sleeping together. Sila po ay lumapit sa amin at sinabi nilang gusto na po naming magpakasal. Means God, by us not withholding the truth of the scripture, God moved in a mighty way to speak to their hearts, and they humbly accepted the teachings. Yun nga, mga bata pa to, mga babies, alam niyo po sila, they are willing to listen and put into practice yung nadinig nila. Ilan po sa atin ang tagal ng mga Kristiyano na we still choosing what to obey, what to put into practice. So what's gonna happen po? Sa willingness nilang yon ay iwawasto natin ang kanilang relationship sa pamamagitan po ng blessing na wedding in the sight of God. So, naiwas po ang tampuhan o ang matitinding pangangaral na kailangan naming gawin sana, planuhin para ayusin ito. Kaya ito po isa pang patunay. We cannot change people. It's God who will change people's heart. Pearl, meron kang ano? Meron kang gusto idagdag? Raising hands or just approving ba yan? Wala. Approving lang yon. Sige, tuloy ko. Mamaya na lang. Or you would like to add something? Okay. So, ganun po ang meron ba someone adding something? Wala naman. Okay. Let me know po kung meron kayong gustong tanungin o meron kayong gusto idagdag. Yan ko lang yung speaker. Ganon ang nangyari po sa atin. At ganon ang magiging resulta kung ang mga nakikinig ay handang i-apply sa buhay nila, sa sitwasyon nila, sa love life nila, sa relationship nila. Magandang umpisa, magandang patutunguhan. Meron lang po ako isi-share pa sa inyo na another scripture before we end. Ang nangyari po kasi dito ay wala na naman. Sandali lang po. Nawala yung slide. Dali lang, saglit lang. It's like to share yung scripture po. Last scripture natin. Ito, ang sabi po sa James 5:19-20. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this, whoever turns a sinner from error, whoever turns a sinner from error, whoever turns a sinner from error, from the error of their way, will save them from death and cover over a multitude of sins. Yun, pag tinutulungan po natin at pinapangaralan natin, winawasto natin ang isang tao sa kanyang kamalian,
Inililigtas po natin sila sa kamatayan, sa kapahamakan, at marami po tayong makocover at marami tayong maiwawastong mga kasalanan. Okay? So yun po ang maganda po sa pagsunod at pag-apply ng salita ng Panginoon sa buhay natin, sa lahat ng nakakasalimuhan natin, sa lahat ng nasasalubong natin, whether young, old, new Christian, baby Christians. Kung ito po ay i-apply natin, talaga pong magkakaroon tayo ng blessing at kaayusan. Okay. Kaya ang purpose po ng DOCC, if you po, kung gusto niyo pong balikan ang ibinahagi natin, ipinost natin kanina, ay ito po. The church is not about size. The church, it's about purity. Yan dapat nating ipangaral at tulungang i-apply sa buhay ng mga miyembro natin. Ganon din po ang kinakausap ko rin po ang ibang mga nandito na maaring sa ibang church, sa home church nyo po, it doesn't matter po ang size, whether marami, malaki. Ang importante po, ang simbahan ay nagtuturo, nangangaral, at ipinapamuhay ng mga miyembro ang purity. Okay? So what's the point po na daan-daan o libo-libo ang miyembro mo kung hindi naman namumuhay ng malinis? Kasi hahanapin po sa atin ng Panginoon. The church, the God would not require the size of our church. God will not ask us to give an account to Him why the church is small. Was small. So pagharap natin sa Kanya, bakit hindi lumago? God would not require that. It's about the purity. Why the church was living in sin, there was no purity, there was immorality. Yun ang pananagutan natin sa Panginoon as leaders and as members of the church. We preach, we proclaim purity, not only preach and proclaim purity, but we see to it that the Word of God relating, addressing, teaching about purity are applied into the lives of the people in the church. Okay, so I would stop there and meron pa yatang idadagdag ang iba. So meron po kayong question sa ating pong na italaga ngayong gabi na we cannot remain listeners only to the Word of God. We should be able to apply them. So let's stop deceiving ourselves or being deceived. Let's stop being foolish. Let's stop building on anything that would not have a solid foundation. Nabasa natin kanina sa Matthew 7, you can only have a solid foundation in your life, in your ministry, in your relationship, in every area of your life, if you listen to the Word and apply it. Then you'll be considered wise. Let's stop. If we have already done it in the past, let's stop. Let's not hesitate. Let's not hesitate putting into practice what we learn, what we hear, what we see, what we observe from godly men and women na kasama natin sa church or nangangaral sa ating buhay o nagmi-minister sa atin. So I will stop there for some questioning, anything po na gusto niyong i-add before we end. Ang kahulugan ng katahimikan siguro ay dahil malinaw po sana ang kahulugan niyan na wala pong dapat pang linawin o wala pong may question? Sige po, magdadagdag po kami, Pastor. Sige, perfect. Saglit lang po, hinahanap ko pa po yun. Ito. Sabi sa Psalm 20, English po kasi to. The instructions of the Lord are perfect,
reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The commandments of the Lord are right, bringing joy to the heart. The commands of the Lord are clear, giving insight for living. Reverence for the Lord is pure, lasting forever. The laws of the Lord are true, each one is fair. They are more desirable than gold, even the finest gold. They are sweeter than honey, even honey dripping from the comb. They are a warning to your servant and a great reward for those who obey them. So, yun. Parang related lang po sa pinanggit niyo, Pastor. Life verses ko din po kasi ito na wala talagang mali kung hindi talaga parang just obey His word. It's for our own good talaga. It's perfect. It gives us joy. It gives us peace. Nilalayo tayo sa kapahamakan, sa sakit, yung mga unnecessary burden, unnecessary pain, pag sumunod lang tayo sa Kanya. It's always laging nagbibigay ng reward sa atin. First of all, spiritually, and then it could be also physically or even materially. Kasi ganun naman mag-reward ang Panginoon in any aspects. So yun. Mayroon din po ako share isa sa mga din kasamahan ko din po, friend ko po din online, nasa US po siya ngayon. Nung hindi pa kasi siya Kristiyano, binubugbog siya ng asawa niyang puti. Kasi parang iba usually ang mga babaeng Pinay, 'di ba, masyadong ginagawang under desire yung mga lalaki. Yun po yung nakagawian po ba na ina-under yung mga lalaki. So, hindi naman kasi ganun ang puti. Minsan very straightforward sila. So, she ended up being yung parang binubugbog ng asawa niya kasi talagang bugbog talaga na hinahagis siya sa bathtub, nilulunod yung ulo niya, ganon. Talagang worst. And then the last time nung umuwi kami ng Pinas, umiiyak siya kasi gusto na makipag-divorce ng mga lalaki. So yun, it was a great time. It was God's time din talaga, perfect time na ma-share namin ni Jeff yung gospel sa kanya. Doon nabuksan talaga yung mata niya kasi nga in pain siya eh. So parang hopeless na siya. Mahal niya yung lalaki pero ganito ang ginagawa sa kanya, and then magdi-divorce na sila. So when she heard the gospel, and then yun, sinabi ko din sa kanya yung area of submission kasi parang alpha female siya, yung parang ako din dati na talagang ganon. So when she started submitting talaga sa lalaki in all areas, sa finances, sa lahat, and just she submitted to the Lord first. Ngayon po, hindi na okay na yung marriage nila. Meron pa ring hiccups pero okay na sila, hindi sila nag-divorce, and then nabiyayaan sila ng anak ngayon. And pumalik sila sa Pinas ngayon, happily, very happy sa kanilang pamilya. Yung lalaki, yung husband niya na Amerikano, siya yung talagang nagsusupport sa family ng babae. Masaya sila ngayong nagbabakasyon. Totally different from last year na magdi-divorce na sila and ang dami niyang pa sa mga ganon. So, ganun talaga ang blessing ng obedience sa Panginoon. Yun lang po. Very good. Beautiful passages na binasa mo kanina talaga. Okay. So, yun nga, parang honeycomb daw ang matamis na matamis ang dating sa ating salita ng Panginoon. Kung i-apply natin at ipapamuhay natin. And God, no one is too sinful that God is not able to change, not able to be overwhelmed by God's grace. So magandang balita, magandang sharing yon na talagang ang gospel po ang ang solusyon sa lahat sa atin. Kita mo yun, no? Domestic problem, pero anong nangyari? Nag-umpisa sa sharing of the gospel, nakakilala siya sa Panginoon. Ano nangyari? Blessing, naayos ang buhay, naayos ang pamilya. And that is, kung pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon at pinapamuhay natin. Alam natin na yung kaibigan ni Pearl na yon ay lalo maayos pa ang buhay ngayon na siya ay nasa Panginoon na. At kung i-apply niya at i-apply ang kanyang mga natutuhan sa kanyang buhay, sila po ay pagpapalain. Kasi yan nabasa natin ngayong gabi. Anyone who do these things will be blessed by the Lord.
Sa hope, everyone po ay nakapagsalamin ngayong gabi na lahat tayo ay, nung dinidiscuss natin ito, nung binabasa natin mga scripture, ay parang meron kayong salamin dyan sa harap ng inyong mga computers, ng inyong mga gadgets, ng inyong telepono, at nakita ninyo ang inyong itsura na nag-reflect doon sa salamin. Now, it's up to you. Ngayon, nakita nyo na, nadinig nyo ang salita ng Panginoon. Meron bang dapat suklayin? Meron bang dapat na mag-ahit? Meron bang dapat na magpunas ng mukha dahil sa pagharap sa salamin ngayong gabi sa pamagitan ng salita ng Panginoon? So let's po, continue doing that. Continue applying what we learn. Pagpalain po kayong lahat. Wala na pong question i-add pa sa ating leksyon ngayon. Kung wala na po, salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa lahat. So let's ask Cherry na siya po ang naatasan mag-close in prayer before we say good night to one another. Good evening po. Let us feel the presence of God. Lord God, we praise you with all our hearts. Yours, Lord, is the greatness, the power, and the glory. Thank you, Lord, for all the wonders you are doing to each and everyone who's calling you and asking to you. Oh Lord, you are almighty who forgives our sins and give your people chances. You are faithful and gracious. You are faithful and gracious and gives healing to those all kinds of diseases. Thank you, Heavenly Father, for calling us together tonight to discuss about your holy words. Thank you for the life of Pastor Noel. He is truly a blessing to all of us, and he's the best example of your obedient creation. Father God, please continue to give healing to Pastor Noel. Thank you, Lord. Please give him complete healing so he can still continue to serve us or to serve you as he gives service to others. Please align our prayers for Pastor Noel to your will. Lord God, open not only our ears when we listen to your words, but instead open our hearts, our minds, and our whole being, and allow us understand your words. Wake us up on what is true and righteous. Yeah. Father God, let us become humble and accept your words, and always send your Holy Spirit upon us so we will be able to practice and implement all your words in all our actions. Yeah. Lord God, make us become like the wise man who built his house with strong and solid foundation. Mm. Let us become as strong and solid followers as we always follow your words or always put your words into practice. Yeah. Help us to be committed to you, God. May your words dwell in our hearts and steer us to action. Give us our grace. Give us your grace and peace tonight and every day. We ask this in the precious name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Cherry. Thank you for the beautiful prayers. Thank you, everyone. Remember, check the mirror every day. Hope we can do that. Manalamin po tayo araw-araw sa salita ng Panginoon. And thank you. Love and Rob, nakahabol kayo. Thank you for joining us. Thank you, Pearl, Ray, Jeff, Jerry, Mayang and Steve, Brunel and Precious. Thank you, June and Alma, Renilda, Asher, Pastor Abraham, Sister Paz. Lahat po ay salamat sa inyo. So, if you're willing po, before we say goodnight, let's take a group photo. So, nandiyan po si Love and Rob. So, we can get our group photo. So, tulog na si Pauline. Hello, Mayang. Thank you for Tulog na si Pauline. Ayan, karga na eh. Hello, Renilda. Thank you for joining us.
So, Pastor Eva. Ayun pala. Gising pala, gising. Nagising. Okay, let's get that photo. Colorful yung sando ni Paulina. Ay, si Jeff pala yan. Si Pauline. Okay, ready na lahat? And let's take photo. 1, 2, 3, smile. One more. 1, 2, 3. Thank you. Thanks, Good night everyone. po. Good night. Have a good Good night rest. po. God Thank you, bless Sister po Paz tayo. from the Philippines. Thank you, Pastor Salamat. Abraham from the Philippines. Thank you, Bye-bye. Hilda Si from the Messi. Philippines. Bye-bye. Elijah. Bye-bye. 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 Good night. Thank you po, Good Pastor. night, everyone. See you on Sunday in Canberra.